if we need to move forward, we must move forward. Oy, nagparinig si Gwen. Hoy, nagparinig si Gwen Garcia. Hoy, Digong, move on ka na daw, hoy. Hindi ka pa nakaka-move on, pati si Sarah, move on na daw kayo. Hoy, Kibuloy, move on na daw kayo. Hoy, nanggaling yan kay Gwen, ha? If we need to move forward, we must move forward. Oh, move forward na daw. Hanap din talaga itong si Gwen, no? Kala ko yung statement niya, yun, meron pa palang pahabol. Talaga nga namang nang asar pa, no? Hoy, wag ganun, Gwen, ibabash ka ng mga DDS. Wag ganun, Gwen, ibabash ka nila. Magandang umaga, tanghali, hapon, o kung gabi nyo man ito napapanood, mga minamahal. Yeah! Bakit ganon? Napapasayaw ako. Hindi to pwede. Napapasayaw na si Mima. Kayo din, sumayaw din kayo. Yeah! Hindi pwedeng puro problema lang. Siyempre, dapat masaya din tayo, mga minamahal, no? Ito na. Nagreklamo kasi. Napapasayaw ako. Huwag ganoon. Ito kasi may nagreklamo. Sabi nila, Mima, ba't ka naman sumasayaw? Napapasayaw din daw sila. So, bago daw nagsisimula yung vlog ko, sumasayaw din daw sila. Ang lakas talaga ng Mima Alicia effect, no? Hindi, syempre gusto ko mapasaya kayo bago tayo magsimula. Ang pangit din naman kasi na minsan kasi 'di ba si Mima Alicia nyo pag nagba-vlog, galit agad. So madaming nagsabi na wag mong masyadong anuhin yung emotion mo. So natututunan ko pa lang na ikalma yung emotion ko. Kapag hindi ko na kaya, kahit nasa kalagitnaan ako ng vlog, doon ko na nilalabas yung yung galit ko. Pero kung kaya ko pa naman, syempre gusto ko maging masaya tayo. Kasi ayoko na stress na nga tayo tapos may stress pa kayo sa akin. Diba? So ngayon nga po guys, nako mayroon pong iniwan. Kala ko si Sara Duterte lang yung nangiiwan. Pati yung tao, iniwan na din sila. O, yan yung napapala ninyo. Pag may bagyo, layas pa. O, sinong hindi lalayas sa inyo? O, pulburon pa. Hakbang ng maisog pa. O, Jonathan Morales at Cathy Buni pa. Yung mga huling alas nila, hindi umepek, guys. Tao, pati governor mismo, sinusuka sila. Sa mismong lugar pa namin. Which is yung Visaya, mga minamahal. O, ngayon, merong balita. Ito. Pasensya na mga minamahal ako, medyo tawag dito. Hindi nakakapag-update sa inyo ng madalas si Mima Alicia kasi syempre, nandito tayo sa Manila hindi ko comfort zone itong lugar na to. Yung studio ko kasi nandun sa amin. But anyway, I tried my best kasi baka tomorrow lang ay umuwi na din ako. So, nilakad ko kasi yung passport ko. Ay, wala pa kasi yung passport si Mima. So, nilakad ko kasi gusto kong sumama nga ng Japan. Hoy, libre yun ni Sir Mike Cervera. Baka mamaya may magsabi, pondo yan ni Bling Blong. Alam niyo naman, Ilocano si PBBM, kuripot yan. Kuripot yan si PBBM. Wala nga yung toll farm Hindi katulad ng kabila doon, ang daming toll farm. Alam niyo guys, kung gusto kong maging mayaman, papasok ako sa kanila. Kasi malaking bigayan doon Yun yung sabi sa kwento. Di umano. Malaking bigayan doon. Kami, pawang bayan lang talaga yung Guys, hindi naman sa hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. May kinikita naman ako, pero dito lang sa sa kuprahan namin. Doon ako kumikita ng pera. Tapos syempre dito na din sa internet, kahit papaano yung sweldo ko dito sa YouTube, pero maliit lang naman. Hindi naman yung totally nakalakihan. Ang akin lang naman kasi dito, we are not about for money. 'Di ba? Nandito tayo para sa bayan. Para tayo sa bayan.
So ngayon, ito mga minamahal. Mga Bisaya ba, sa lugar natin, iniwan po ng mga kababayan natin at ng mga governor. Itong si former President Duterte. So paano na yung hakbang ng maisug? 'Di ba? Branding yan nila, hakbang ng maisug. Paano na lang ang hakbang ng maisog kung yung mga maiisog na tinutukoy ninyo ay hindi kayo gusto? Ayaw na sa inyo, sinusuka na kayo. Yung Visayas pa naman guys, 16 lang yung province doon. So basically, 16 lang din yung governor. Tapos, divided pa sa apat, western, eastern, blah blah blah. Diba? So, paano na lang yun? Divided lang sa apat yung Visayas, tapos 16 lang yung governor. Tapos ngayon, ito yung balita, yung Siyam umanib na po sa bagong Pilipinas. Kawawa naman si Digong nyo. Hindi kasi guys, alam nyo kung bakit naging ganito? Pumupunta na sa Uniteam yung mga governor kasi sawa na sila sa puro away. Kasi kung meron tayong nagkakasundong bansa, mas magkakaroon ng better future. 'Di ba? Better economy. Kasi lahat tayo nagkakasundo, madali lang yung proseso ng bawat plano. Paano yan kung nag-aaway-away? Hindi nagkakasundo. So, madaming lapses. Mas maganda yung nakikipagsundo na lang para iisa lang yung boses ng Pilipino. At syempre, madali lang mai-process yung mga gusto natin. Hindi na natin kailangan yung makipagtalo pa kasi lahat sumasang-ayon, sumusunod tayo sa gobyerno. 'Di ba? So, ngayon, ito yung balita, mga minamahal. Visayas Governor Inc. Manifesto of Support to President Marcos. Pinangunahan niya ni Gwen Garcia. Ay, go Gwen! Alam nyo naman itong si Gwen, PDP to pero dahil nga meron silang issue ni Mayor. Diba? Dahil may issue sila ni Mayor, nag-left out na itong si Mama Gwen. Diba? Pero anyway, kahit dating PDP si Gwen, may respeto pa din naman siya sa mga Duterte. At yun po yung maganda. Yung sports lang tayo. Whatever reason is kung bakit siya umalis doon. Ang punto kasi dito, hindi natin kailangan maging toxic. Kodus Gwen, hindi kailangan maging toxic, diba? So ngayon, sabi dito sa balita, ito Governor from the Visayas region officially declared their support for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. administration during the opening salvo of Cebu 455th founding anniversary at Capitol on Monday. So, nung nakaraang araw, August 5. Pero binalita po ito 8 hours ago. 8 hours ago to binalita, mga minamahal. Nung Monday kasi, August 5 yun. So, present in the event were Governor of Siquijor, Eastern Samar, Southern Leyte, Guimaras, Negros Occidental, Aklan, Bohol, who also pledged to support Marcos campaign rally at Bagong Pilipinas. Anyway, maupay nga aga. Kulop, gabi, sa iyo nga tanan, waray man didi ang northern ang nortehanon, but makikita din natin yan soon. So, maupay nga kulop sa iyo nga tanan, gimpapangahangyo ko lang, tagan kam sa maupay nga lawas, maupay nga tawag sinay, pamumuhay, para sa ato mga kalugaringon at para sa ato bayan, sa ato mga pamilya, yan. Maging maupay lang nga tanan. So, Bisaya si Mima ba? Sa mga hindi nakakalam, Bisaya po si Mima, pero tubong Manila ako. Pero dito na po ako lumakay sa Bisaya. Mga na din ako dito, 4 to 5 years na din ako dito, mga minamahal. 5 years to be exact. So far, na-adapt ko na din marunong na din ako magsalita ng Bisaya. Pusong Bisaya po ko. Kaya wag niyong lalaitin yung mga Bisaya kasi hindi lang po sila basta-basta. Yung sasabihin niyo, parag tanim lang, parag tanom, 'di ba? Parag isda. Hindi, wag niyong laitin yung mga Bisaya kasi mostly dito sa mga Bisaya, mga hasyendera. 'Di ba? So anyway, sabi dito, their support was expressed through signing a manifesto which was one of the highlight of the opening salvo. So, prior to Governor signing it, officials from the Cebu province, including the highly urbanized cities, handed their manifesto to the First Lady, Marie Louise Lisa Marcos, the event guest honor. Ay, nandiyan si First Lady.
So, this united, ito yung yung speech ni Gwen. This united Cebu Island is now stronger than ever. This unity pervades and prevails throughout all of our town, cities, even down to our barangay. Ang ganda ng message niya, ha? And as we have shown manifesto, we know, without any question, without any ifs and or, but we, the United Cebu, stand firmly behind the leadership of our President Ferdinand Marcos Jr. Sabi po yan ni Governor Gwen Garcia sa kanyang speech. Todos mga minamahal. Kasi sabi ko naman sa inyo, hindi natin kailangan makipagtoksikan. Yung toxicity ba? Di ba? Hindi natin kailangan ng ganun. So, madami, alam nyo yung Iloilo. Sabi, hindi kasi yung pagkakaalam ko yung Iloilo, sumuporta yun sa kay Lenny. Madaming sumuporta kay Lenny na mga nandito sa Bagong Pilipinas. And yet, hindi nila dinala yung pagiging bitter. Diba? So, sana ganun din yung yung mga DDS. Tapos na yung election, diba? Wag na nilang dalhin yung pagiging bitter. Nanalo na yung nanalo. Although, nanalo naman si Sara Duterte. Pero yung pagiging bitter nila ngayon, ito na may presidente na. Wag na. Tama na. Diba? Wag na. Tama na. So, this is a statement and commitment as well as challenge to my fellow governor. Now, more than ever, let our voice ring out in the entire Philippines. Okay. As leader, as chief executive who understand the burden that we must face, multiply 1,000 times for the president himself. If we need to move forward, we must move forward. Oy, nagparinig si Gwen. Hoy, nagparinig si Gwen Garcia. Hoy, Digong, move on ka na daw, hoy. Hindi ka pa nakaka-move on, pati si Sarah, move on na daw kayo. Hoy, Kibuloy, move on na daw kayo. Hoy, nanggaling yan kay Gwen, ha? If we need to move forward, we must move forward. Oh, move forward na daw. Hanap din talaga itong si Gwen, no? Kala ko yung statement niya, yun, meron pa palang pahabol. Talaga nga namang nang asar pa, no? Okay, wag ganun, Gwen, ibabash ka ng mga DDS. Wag ganun, Gwen, ibabash ka nila. Kawawa ka naman. So we can only do this with united country, and it is in the hands of the governor, who will need each province to rally all political leader of your respective provinces for and in support of the men we chose to lead us, no other than President Bongbong Marcos. Challenge given is a challenge accepted. Ay! Nox. Yun, no? Sana lahat ng mindset katulad ni Gwen, no? 'Di ba? Walang hindi ko naman sinasabing hindi siya toxic. Pero yung mindset niya, kung sino yung nakaupo, dapat pro tayo. 'Di ba? Pro-government tayo. Pag may mali, walang problema, bumatikos kayo. Nasa sa inyo 'yan, 'di ba? Pag may mali, bumatikos kayo, walang problema. Ako nga pag may mali, bumabatikos ako, 'di ba? So, bumatikos kayo pag may mali. Pero yung the way na babatikusin nyo dahil ayaw nyo, na-impluensyahan kayo, banga, ganyan-ganyan, wag ganun. Pangit ng mindset nyo pag ganun. Masyado kayong ginagawang bobo lang ng mga nakapaligid sa inyo na ini-impluensyahan kayo. Diba? From their seat, the governor then reapplied in chorus. Challenge accepted and proceed to manifesto. So, nandyan po yung yung governor ng Siquijor, Southern Leyte, Guimaras, Iloilo, Aklan, Bohol, yun. Yan, nandyan po yung mga governor na sumuporta kay PBBM sa Bagong Pilipinas. So, ngayon yung punto dito, iniwan nga po ng mga governor ng Visayas, itong si Duterte, 16 lang po yung province ng Visaya, divided pa tayo sa 4. So, na lang? Yung napunta kay Digong? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O yung 7, paano kung yung 7 umanib pa din dito sa
sa bagong Pilipinas. O, kawawa naman si Digong. Hindi kasi guys, yan po talaga yung nagiging resulta kapag nagiging bitter ka. Yung tipong tapos ka na nga makaupo sa pwesto, nakuha mo na yung gusto mo, ikaw na mismo yung naging, 'di ba, nakanasan mo na lahat, na-experience mo, tapos ang dami mo pa ding kuda, ba't hindi ka na lang manahimik, suportahan yung administrasyon, hindi yung lagi mong nilalagay sa kapangyarihan mo yung power, kaya nagsasawa sa'yo yung tao. Although mahal ka nila, madami nagmamahal sa'yo kasi 'di ba yung branding mo, Digong, ganyan oh, dami mong gumaganon. Pero kung paulit-ulit na lang, lagi ka nang nanggugulo, tingnan niyo yung hakbang ng maisog nila. Diba yung from the very start, ang daming dumalo, mga 7,000 sa Davao. Tapos yung ending, covered court na lang. O, diba, nakakahiya. Wala na kasing naniniwala sa mga propaganda ninyo. Kasi parang enough na. Tama na, magkaisa naman tayo para sa ating bayan. Hindi yung daming sinasabi, magkaisa na lang tayo kasi isa lang naman yung layunin at mitihiin natin ang mapabago, mapaganda ang Pilipinas. So, yun po guys. Alam nyo na. It's me again. Si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.